Ako si Maria at ito ang aking kwento. Malakas na hinampas ni Aling Marcela si Harleen sa pangupo, kaya naman nagkanda samid-samid ang dalaga habang umiinom na ng tomato juice. Aling Marcela naman, nakakagulat ka naman eh. Paano hindi ka magugulat? Eh tulala ka dyan. Tinitigan ito ang mukha ng dalaga. Ano bang iniisip mo? 2 araw ka ng ganyan. May problema ba? Nag-iwas na mata si Harleen. Wala po. Tungkol lang po sa pinag-aralan namin to ni Mrs. Galvez. Isa pa to sa iniisip ni Harleen ang pinag-aralan nila. Akala niya kasi nung una totoong sinabi ni Daisy sa kanya noon na mabubuntis ang babae kapag hinalikan. Di naman pala. Harleen, pukaw ni Aling Marcela sa dalaga. Ayan ka na naman, tulala ka na naman. Napagalitan ka ba ni Sir Fernan kaya iniiwasan mo siya? Di siya nakasagot. Di niya kasi alam kung tama ba na ikwento niya sa iba ang sinabi ng binata. Baka mamaya kasi, nagbigay lang siya ng ibang kahulugan. Paano kung mapahiya lang siya? Isa to sa natutunan niya ang huwag mag-assume na isang bagay. Hindi niya po ako pinagalitan, Aling Marcela. Napakamot siya sa kilay. Ang kilig kasi nito nakataas na parang di naniniwala sa kanya. Promise po, hindi ko po siya iniiwasan. Mabilis na nagtago siya sa ilalim ng mesa nang makarinig ng yabag. Maya-maya pa'y narinig niya ang boses ni Ana. Yan ba ang hindi umiiwas? Sa tuwing kakain kayong dalawa ng sabay ni Sir, halos ingudgod mo ng ulo mo sa pagkakayo ko. Hindi lang yon. Palagi ka rin nagmamadali na umalis kapag nasa paligid siya. Tulad ngayon, nagtatago ka dahil akala mo dumating siya. Halika nga dito. Inila siya nito sa braso. Umamin ka nga, may ginawa ka bang kasalanan? Nagdududang tanong nito. Wala po. Kung ganun, bakit ganyan ang kinikilos mo? Tsaka bakit nahuhuli kong nakatingin si Sir Fernan sa'yo? Napanunok siya ng laway. Nahuhuli po? Tumango ang matanda. Oo, nahuhuli ko siya. Iba makatingin si Sir, para kang kakainin na ewan. Ay, naku kang bata ka. Kinakabahan ako na baka bigla ka nilang ipashoot to kill ni Sir Fernan eh. Palatak nito. Shoot to kill? Teka, ipapatay ba yon? Napanunok si Harleen sa naisip. Pati si Ana nakiusyoso na rin at nagtatanong kung may kasalanan ba siya. Hindi kasi naniniwala ang dalawa na wala naman talaga siyang kasalanan. Ikaw ang gusto ko, Harleen. Mahinang hinampas ni Harleen ang ulo. Hanggang ngayon narinig pa rin niya ang sinabi ng binata. Ano ka ba, Harleen? Lasing lang siya. Sabi nga ni Tanya sa'yo kanina, iba-iba ang trip ng taong lasing. Sigurado, lasing lang siya. Kausap niya sa sarili. Kinawag niya ang paa sa pool. Narito kasi siya ngayon sa swimming pool sa likuran bahagi ng mansyon. Pagkatapos ng tanghalian, dito siya dumiretso. Pagkatapos magpalit ng sando at maikling short shorts. May swimming lessons kasi siya ngayon. Sabi sa kanya ni Aling Marcela na dagdagan ang mga pag-aaralan niya. Sigurado siya si kuya na naman ang nagdagdag ng swimming lesson na ito. Habang naghihintay si Harleen na dumating ang magtuturo sa kanya, sinubukan niyang kumanta. Harleen, tama ng pagkanta, baka umulan. Si Jomar, ang madaldal na driver ni Fernan, may dala tong grass cutter. Nagpatulong kasi sa lalaki ang matandang hardinero ng mansyon. Napailing to ng di pinansin ng dalaga. Bakit kapag akong kausap mo, ang sungit-sungit mo? Tinikom ni Harleen ang bunganga. Kapag kasi kinausap tong si Jomar, hindi na humihinto sa pagsasalita. Saksakan ng daldal, parang walang kapaguran sa pagsasalita. Himala yata na hindi na ito nagsalita. Isip-isip ni Harleen. Sa nakarinig siya ng yabag sa likuran niya. Tumayo siya at tinarap sa pag-aakalang sa Jomar ito. Ang daldal mo talaga, Kuya Jomar. Nanlaki ang mata niya na makita na hindi ito si Jomar kundi si Fernan. Kuya Fernan, ikaw pala. Napatili siya nang dumalas ang paa niya sa gilid ng pool. Sinubukan niya humawak sa damit ni Fernan pero umatras ito palayo sa kanya. Di man lang nito hinawakan ang kamay niya. Pakiramdam niya na nakip lahat ng daanan ng hangin niya dahil napasukan to ng tubig. Kasalanan to ni Kuya Fernan. Nakita niya ang pagtalon nito sa tubig. Maya-maya'y naramdaman niya ang pagyakap ng braso nito sa bewang niya at saka siya dinala sa gilid ng pool. Puisit ka? Puisit kang sama mo. Di siya magagaliting tao pero sa pagkakataong to galit na galit siya sa binata. Paano kung nalunod ako? Paano kung namatay ako, ha?
Ang sama mo, hindi mo man lang ako niligtas. Iyak ng iyak na sabi niya sa takot habang sabunot ang buhok nito. Di niya ma-imagine ang sarili niya na wala ng buhay habang nakalutang ang kanyang katawan. Ang sama talaga nito. Kung hinawakan lang sana nitong kamay niya, hindi siya mahuhulog. Sa palagay mo, papayagan kitang mamatay? Inawakan ni Fernan ang kamay ni Harleen para alisin sa buhok niya. Nang maalis nito ang kamay ng dalaga sa buhok, pumaikot ang matipunong bisig nito sa maliit na bewang ni Harleen. I am always here to save you, Harleen. Hindi ko hahayaang mamatay ang babaeng magdadala ng lahi ko. Makahulog ang sabi ni Fernan habang nakatingin ng matiim ang mata sa labi ni Harleen na nanginginig dahil sa pag-iyak. Malakas sinampas ni Harleen sa dibdib si Fernan. Isa lang ang pumasok sa isip niya sa mga sinabi nito. Ililigtas daw siya pero hindi nito ginawa. Sinungaling ka? Kung gusto mo akong iligtas, hindi mo sana ako hiniyaang mahulog. Alam mo namang di ako marunong lumangoy, hindi ba? Parang bata na umiyak ang dalaga ng malakas. Ang sakit ng ulot ilong niya dahil sa nakapasok na tubig. Kala niya talaga kanina katapusan niya na. Nakakatakot palang mamatay. Natigilan si Harleen ng maramdaman na may kumislot sa pagitan ng kanyang mga hita. Nang tumingin siya sa kinaupuan niya, nanlalaki ang mata niya. Nakaupo siya sa kanlungan ng binata at ang kumislot ay ang bagay na nasa pagitan ng mga hita nito. Mabilis siyang umalis sa kanlungan nito. Nawala ang lahat ng galit niya at napalitan to ng hiya. Imbes takpan ang namumukol na pagkalalaki, itinukod ni Fernan ang dalawang kamay sa likuran, dahilan para lumantad ang namumutok nitong kahabaan sa suot na swimming trunks. Tumalikod si Harleen, tinakpan ang mukha ng palad. Galit pa rin siya sa ginawa nito, pero sa pagkakataong to pinangunahan siya ng hiya. Di makapaniwala ang dalaga na nauupuan niyang bagay na yun. Nakakahiya. Where are you going? Tanong ng binata ng mapansin na lumakad na ang dalaga papalayo. Wala sana tong balak kuminto na magtanong mali ang binata. Come on, Harleen, don't be stubborn. Come here. Hindi na nakapagpigil pa si Harleen. Namumula ang mukha sa galit, bumaling siya kay Fernan. Hindi na. Ikaw na lang, mag-enjoy ka at malunod ka sana mag-isa. How can I drown if I'm the one teaching you how to swim? Nanlaki ang mata ni Harleen. Ito ang magtuturo sa kanya na lumangoy? Tumayo si Fernan. Napansin ni Harleen bumigat ang paghinga nito habang matiim ang titig sa kanya. You looked more sexy and beautiful when you're wet, baby. Makapigil hiningang puri ni Fernan sa dalaga. Sinundan ni Harleen ng tingin ang mata ni Fernan. Lalong namula ang pisngi niya na mapagtanto kung saan to nakatingin. Walang iba kundi sa basa niyang katawan. Bastos! Kung pwede lang sana na hindi na lumabas ng kwarto ay ginawa na to ni Harleen, makaiwas lamang kay Fernan. Wala na tong ginawa kung di titigan siya. Katulad ngayon, imbes sa pagkain siya tumingin, ay sa kanya to nakatingin. Sa tuwing susubo ito o kahit naman iinom ng tubig, hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Hindi niya natuloy sila tigilan ng lahat ng katatanong ano bang kasalanan niya sa binata, lalo na si Aling Marcela. Napahinto siya sa paghakbang na makita si Fernan na nakasandal sa pintuan ng kwarto niya. Gusto sana niyang umatras pabalik subalit nakita na siya ng binata. Naalala niyang bigla ang ginawa nito kahapon sa pool. Pinumulahan siya ng pisngi. Pakiramdam niya umakyat ang dugo sa ulo niya dahil sa inis at sa hiya. Mabuti pa siya. Natutunan agad na masama ang tumingin sa katawan ng iba. Pero bakit hindi to alam ng binata? Sa kadahilan ba napabayaan siya nito kahit ito naman magtuturo sa kanya paano lumangoy? Mali naman yata yun. Di man lang to umalis sa pagkakasandal sa pintuan niya nang dumating siya sa tapat mismo ng kwarto niya. May kailangan ka ba sa akin? Kung hihingi ito ng sorry sa kanya at babawin ang sinabi sa kanya noong nakaraang gabi, baka mapatawan niya ito. Pero mukhang wala tong balak mag-sorry. Kung wala ka naman palang kailangan, mabuti pa, umalis ka na sa daraanan ko. Kuya, inaantok na kasi ako eh. Gusto mong makita si Aling Flor? Na makita nito kung paanong namilog ang mata niya, inilahad nito ang kamay. Let's go? Walang gabi na hindi niya ipinagdarasal na sana maayos ang kalagayan ni Aling Flor. Miss na miss niya na ito. Pero paano kung sa pagpunta nila ay mahuli siya ng papa niya? Umiiling na umatras siya. Sa susunod na lang, Kuya Fernan. If you hold my hand, I promise that you will see her. Tonight without getting caught, Harleen, magtiwala ka.
Hindi ko hahayaang bumalik ka sa bahay na yon. Humakbang papalapit sa kanya si Fernan. Sinsero ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ang inis at hiyang nararamdaman ni Harleen kanina parang bula na nawala lahat. Tila nahihipnotismo siya habang nakatingin sa magandang kulay brown nitong mga mata at inahatak siya na maniwala at magtiwala. Humawak siya sa kamay nito ng may paniniwala at pagtitiwala. Hindi niya gusto ang ugali ng binata pero sa pagkakataon na to, iba ang sinasabi ng puso't isip niya na di nito babaliin ng salita. Sumakay sila ng kotse, nagtungo sa isang mataas na gusali na may nakalagay na Crawford Industry, kung di siya nagkakamali. Ito ang sinasabi ni Tanya na pag-aari ng pamilya ni Fernan. Sumakay sila ng elevator, huminto sa pinakamataas na palapag. Pagdating dito, tumambad sa kanya ang pamilyar na bagay. Sa pagkakatanda ni Harleen, ito ang chopper na sinakyan nila noon paalis ng bayan nila. Napahawak siya sa bibig. Naalala niya nung sumakay siya dito, sumuka siya. Hinagis ni Fernan sa dalagang isang tableta ng gamot at ng isang mineral water. Drink it. Gamot yan para hindi ka sumuka. Matapos inumin ni Harleen ang nilahad ni Fernan ay kamay sa kanya. Kahit gabi maliwanag sa rooftop kaya naman, kita niyang perpektong mukha nito. Titingin ka na lang ba sa akin? Tanong ng binata. Hindi nakasagot si Harleen. Ibang-iba si Fernan sa lalaking nakilala niya noon. Naalala niya nang sumakay siya dito. Parang diring-dirito na hawakan siya. Hindi nga siya nito inalalayan na sumakay. Pero ibang-iba to ngayon. Para tong ibang tao. Saka lamang napahinto sa pag-isip si Harleen na ito na mismong humawak sa kamay niya para alalayan siya na sumakay. Pati sa paglalagay ng ear club sa tenga niya, ito rin mismong gumawa. Iniwas niya ang tingin ng yumuko ito. Saka lang niya napansin na nakatingala siya habang nakatitig dito. Namula ang pesi niya na marinig niya itong tumawa. Malaking tulong ang gamot na ininom niya upang di siya masuka. Dahil gabi na napakagandang pagmasta ng mga ilaw na nasa ibaba, mas na-appreciate ang ganda ng gabi sa taas ng ulap. Di yan namalayan ilang oras na pala silang nasa ere. Ang lawak talaga ng mundo. Nagpapatunay to na lahat ng nalaman niya ay walang-wala pa sa mga alam niya ngayon. Aling Flor! Agad nangilid ang luha niya na makita to. Sulit ang ilang oras na biyahe nila papunta dito dahil nayakap na niya to. Aling Flor, na-miss po kita sobra. Gabi-gabi po ako nagdarasal na sana po. Di na sumasakit ang likod mo. Gabi-gabi rin ko nagdarasal na sana makakain kayo ng maayos kahit wala ako. Na-miss ko po talaga kayo, Aling Flor. Parang batang iyak niya. Maski ito, hindi mapigilan na maluha. Inalis nito ang salamin niya at pinahid ang luha niya. Mukha kang masaya at malaya at lalo kang kumanda. Napakasimple ng sinabi nito pero alam ni Harleen, maraming kalakip na pagmamahal ang salitang yon galing sa puso nito. Natutuwa akong malaman na maayos ng kalagayan mo ngayon. Mamamatay na akong masaya. Aling Flor naman eh, huwag ka po magsalita ng ganyan. Kinuha niya ang bag na dala at may kinuha dito. Para po sa'yo. Naalala niyo pong sinabi ko sa'yo noon, bibilan kita ng bago pag nakapera po ako. Ikaw po una nasa isip ko ng bilhan kapag nagkapera ako. Naisip niya ibigay kay Aling Flor ang binigay sa kanya ni Sir Conrad na cellphone. Pero naisip niyang mas maganda na galing to mismo sa perang pinagkinapan niya. Kaya naman ibinigay niya ang cellphone na galing sa boss niya kay Aling Marcela na pinasa naman ito kay Ana. Kinagat ni Aling Flor ang labi upang pigilan ang pagluha, ngunit lalo itong bumuhos na makita ang isang kahon ng bagong cellphone. Ikaw talagang bata ka? Nakuha mo pang isipin ng iba kaysa sa sarili mo? Masaya na nagpaalam na si Harleen kay Aling Flor. Kahit hindi to sumama sa kanya pabalik ngayon, nangako to na hindi magtatagal sasama to sa kanya. Maliwanag na makabalik sila sa Crawford Building. Pareho sila ni Fernando wala pang tulog. Nagising siya na maramdaman umangat ang katawan niya sa ere. Buhat siya ni Fernando papunta sa kwarto niya. Di niya alam anong naisipan niya at hinalikan niya to sa pisngi na ikinagulat nito. Thank you, Kuya Fernan. Napasaya mo ako talaga ngayong araw. Aniya bago hiniyaang makatulog ng tuluyan sa dibdib nito. Mag-iingat ka, Harleen, ha? Sigurado ka ba kaya mo pumunta doon na mag-isa? May pag-aalalang tanong ni Aling Marcela. Tumango si Harleen sa matanda. Bago umalis ang dalaga, may pahabol na bilin sa Aling Marcela sa kanya. Mag-iingat ka.
Huwag mong kalimutang tawagan kami kapag naligaw ka, ha? Okay po, aalis na po ako, ani Harleen. Ngayong araw may usapan sila ni Tanya na magkikita sa mall patapos ang trabaho nito. Tuturuan siya ng kaibigang mamili at maglibot sa mall. Di nahirapan si Harleen na pumunta sa mall na tinutukoy ng babae dahil sinunod niya ang instructions na ibinili nito sa kanya. Wow! Napatingala si Harleen nang makababa siya sa tapat na isang mataas at malaking gusali. Kumikislap sa liwanag ang buong kapaligiran. Ilang beses nang nakakita ng dalaga na magaganda at malawak na venue, subalit hanggang ngayon, namamangha pa rin siya sa tuwing makakakita na magandang gusali kagaya nito. Harleen! Agad lumapit si Tanya nang makita ang dalaga. Sabik pa itong yumakap na parabang matagal tong di nagkita. Namimiss ka na namin. Pati si Glenda at Lorna, miss ka na rin? Bumitaw si Tanya ng yakap. Agad na nalukot ang mukha ng babae pagkatapos pasadahan ang tingin ng kabuuan ni Harleen. Bakit naman ganyan ang suot mo? Dinaig mo pang suot ng lola ko Tumingin si Harleen sa kabuuan. Kaya pala sinabi sa kanya ni Aya na magpalit siya. Kinawit ni Tanya ang kamay sa braso ng kaibigan. Mabuti pa, turuan na kita kung paano pumili ng mga nauusong style ng bestida. Tara na. Habang naglalakad, nilibot ni Harleen ang mata sa paligid. Mas marami ng tao rito kumpara sa event na pinupuntahan nila. Halo-halo ang mga naririto, may mga paslit, teenagers at matatanda. Ang lugar pa lang to para sa lahat. Namilog ang mata ni Harleen na makakita ng mga naglalakihang mga teddy bear. Tuwang-tuwa tumakbo ang dalaga rito at kumuha ng isa. Saka niya to niyakap na mahigpit. Ang lambot at ang sarap yakapin. Naalala niya nung bata pa siya. Gustong-gusto niyang magkaroon ng ganito. May ganito kasi noon ng ate Ines niya. Ngunit imbes ibigay sa kanya ito ni Tita Marta, pinili nitong itapon to. Muntik nang mabitawan ni Harleen ang teddy bear na makitang presyo nito. Bukod sa bumasa, marunong na rin ang dalaga sa numero. Hindi lamang yon, mas marami pa siyang natututunan sa bawat araw na dumaraan. Kumunot ang noon ni Harleen nang damputin to ni Tanya. Bibilin mo ba yan? Umiling si Tanya, kaya kumunot ang noon niya. Dahil first time natin na mag-friendly date sa mall, hati tayo sa pagbili nito. Nang umiling si Harleen, nagtaka ang babae. Pero hindi ba gusto mo to? Wag na lang, Tanya. Kahit kasi maghati tayo, napakamahal pa rin Tsaka laruan lang naman yan. Matanda na ako, di ko kailangan yan. Marami pa akong bagay na mas dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa bagay na to. I must learn how to invest on important things, Tanya. May panahon para sa mga bagay na panandali ang kasiyahan lang ang dala. Di mapigilan ni Tanya ang mamangha. Sandali lamang tong nag-aral, ngunit kung magsalita ito, hindi na tulad nung una nitong nakilala. Tama nga ang boss na lang si Conrad. Harleen is a smart woman. Halos isang oras na silang naglilibot, ngunit isa pa lamang ang nabibili ni Harleen. Samantalang si Tanya hindi na magkanda o gaga sa pinamili. Akala ko pumunta tayo dito para turuan kang maglibot at mamili. Pero bakit mukhang ako yatang sinamahan mo para binan ng mga to? Mahinang natawa si Harleen dahil nakabusangot na ngayon si Tanya. Akala ko ba ayaw mong gumastos ng malaki? Para kanina yung necktie na yan. 5,000 din ang isa niyan na. Mahinang binunggo ni Tanya sa balikat si Harleen. Dahil payat at malit lang ang dalaga, muntik na tong matumba. Kaya naman agad humingi ng sorry si Tanya. Pero para kanino nga ang kurbatang binili mo? Pangungulit ni Tanya. Nang makakita to ng bakanting mesa at upuan sa food court, hinila nito si Harleen sa kamay upang maupo. Dahil malapit lamang ang pwestong nakuha nila sa Chinese noodle shop, si Harleen nang bumili ng pagkain at drinks para sa kanilang dalawa. So, para kanino nga ang kurbatang binili mo? Pangulit na tanong ni Tanya nang makabalik na si Harleen. Para kay Kuya Fernan. Nakangiting sagot ni Harleen. Ngunit ang ngiti sa labi ng dalaga ay dagling nawala nang marinig ang sinabi nito. Atin-atin lang to ha, mahinang wika nito. Pero sa palagay ko, hindi tatanggapin ni Sir Fernan ang kurbatang yan. Naalala ko kasi noon binigyan din siya ng regalo ni Miss Ines. Necktie din tulad ng ibibigay mo. Pero alam mo kung ano nakita ko? Tinapon niyang regalo ng ate mo, Harleen. Kwento nito. Tinapon? Bakit naman? Nagibit balikat to. Siguro dahil mamahalin lang yon, pero di galing sa sikat na brand na nagkakahalaga ng mga necktie niya. Kilala ko ang personal shopper ng pamilya.
Necktie pa lang daw ni Sir Fernan, nagkakalaga ng 100,000 pesos. Ayos ka lang ba? Tanong ni Tanya kay Harleen nang masamid ang dalaga. Naalala ni Tanya gantong-gantong reaksyon niya noon nung malaman din to. 100,000? Napakamahal naman. Tunay niyang magkaiba ang agwat ng buhay nila. Ikaw lang gusto ko. Naalala ni Harleen ang sinabi ng binata sa kanya. Napakalayo na nito sa Fernan na nakilala niya noon. Dahil ba gusto na siya nito? Pero anong klase bang pagkagusto? Katulad ba ng pagkagusto nito sa ate niya? Harleen, ayos ka lang ba? Tanong ni Tanya nang makitang tulala ang kaibigan. Tanya, hindi ba may ibang-ibang klase ng pagkagusto? Nang tumango ang kaibigan, nagpatuloy si Harleen. May kakilala kasi ako. Nalilito siya kung anong klase ng pagkagusto ang nararamdaman sa kanya nung lalaki nagsabi nun sa kanya. Sa palagay mo, paano niya kaya malalaman kung anong klase ng pagkagusto yun? Tumaas ang giling ni Tanya. Maya-maya may panunodso, ngumitito kay Harleen. Ang laki ng pinagbago mo, pero di ka pa rin magaling magsinungaling. Aniya sabay tawa. Nag-iwas ng tingin si Harleen na ngayon, namumula na ang pisngi. Lalo namang natawa si Tanya. Natitiyak niya na ang tinutukoy ng kaibigan ay ang sarili nito. Pero sino ang lalaki?